Eto ang sabi, partner, I was not yet a senator at that time. I was an actor known for giving away money. But not even once did Pastor Kibuloy ask me for money. Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. So, Okay, partner. Ito naman sa akin, partner. Itong pagkakataon na nga niya, sabi ko, yehe, may kasama si Senator Ontiveros, si Lisa, di ba? Kasi, imagine mo, partner, binanggit na natin, nung nakaraang araw, bakit walang pumapasok or walang sumasama sa hearing na to. Well, in fact, napaka-controversial itong issue na to. Especially si Pastor Kibuloy ang involved. Diba? Doon pa lang, imagine mo, partner, doon pa lang makikita mo, gaano ba kalakas si Pastor Kibuloy. Diba? Una, although, syempre, na-issue na, ang subpoena partner, patawag, diba? Pero bakit nagtagal? Diba? Siyempre, ayoko namang ipag-isipan ng negatibo itong si Senate President. Hindi mo maiiwasan. Bakit? Ang tagal, pirma lang. Nauna ka pa pumunta ng Mindanao, nandiyan ka na sa Senado, mas malapit. Minuto lang pagpunta mo sa opisina at pagpirma kaysa pagpunta mo ng Mindanao. Diba? sobra nga daw ang dami niyang ginagawa, partner. Kaya nga. Sobrang busy. Ang dami. Kaya yung mga sabihin, administrative work niya, medyo hindi na daw niya nakakalimutan na niya. So hindi nga ganun ka-importante yung hearing ni Kibuloy sa kanya. Oo. 'Di ba? Kasi kung importante 'yan, ura-urada 'yan magpipirma. Yung importante sa kanya, hindi 'yun ang priority niya. Very clear. 'Di ba? Nila maipaliliwanag nila or ipaliliwanag nila. Kaya't maiging sa kanya nyo itanong. Pero personally, di ba nakikita naman kayo sa station hall, hindi nyo na panatanong kay SP Zubiri. What's keeping him delaying the sign? Tinanong ko nga po at iyan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong nyo sa kanya. So, hindi pinaliwanag sa inyo, ma'am? Kasi para sa akin nga, gaya ng sinabi nyo rin, ministerial naman ito eh. Lahat ng mga, or halos lahat yata, ng mga naunang subpoena at request for subpoena, o ministerially pinirmahan. Naalala halimbawa ng Legis staff ko, panahon na iniimbestiga namin yung formally, at yun, posibleng direct hit kay Duterte eventually, ministerially pinipirmahan ni dating SP Soto. So, pero dahil nga, hindi rin ako intrigera, paunlakan nyo yung sinabi ni SP sa akin na kapag tinanong nyo, ay ipaliliwanag niya sa inyo. Aminin niya man o hindi niya aminin, hindi priority sa kanya yung hearing ni Pastor Kibuloy. Samantalang si Senator Risa, nagmamadali. Oo. Di ba? Nagmamadali. Kailan bang hearing supposed to be? Monday. Di ba? So, kailan lang niya pinirmahan? Kanina? Oo. So, tingin mo, hindi. Bakit? Di ba? May schedule ako na hearing Kasi hindi mo agad pipirmahan. So, ngayon, paano mo iisipin? Di ba? Isampan nyo na lang sa court. Isampan nyo na lang sa court. Okay. Syempre, mga criminal cases naman, dapat isampa sa court. Di ba? Dapat isampa sa court. Pero, gaano ba kalakas si Pastor Kibuloy sa Davao City kung doon isasampa? Diba? Isa yan. Hindi ko ina-undermine, hindi ko sinasabing wala na tayong hustisya sa bansa. Pero aralin nila, siguro imbestigahan din nila yung ibang mga lumantad kung naharas ba o hindi. Pangalawa, sabi nga, di ba may nagsampa na nga ng kaso sa Davao City? Na-dismiss yun.
Dinismiss sa fiscal's office pa lang. Sabi nga nila, kung ito, sa Senado, ang dami ng kakampi, gano'ng kalakas yung kanyang clout? Di ba? Yung kanyang influence. Saka, wala tayong magagawa kung ang purpose, di ba? Kung ang purpose naman ni Senator Risa sa pagkakaroon ng hearing is in aid of legislation. Di ba? In aid of legislation. Bakit? Dahil mukhang napatunayan kanina na nagkakaroon ng forced labor. Partner. Ito yan eh. Pag sa simbahan kasi, pag voluntary ka, talagang honorarium lang yung ibibigay sa'yo. So, halimbawa, ito sa church, marunong ka sa halimbawa sa art. Diba? So, ikaw yung gagawa ngayon ng art sa simbahan, pero voluntaryo yun. Diba? Kapag hindi mo nagawa yung papel mo, wala kang obligasyon. Hindi ka sasampalin, hindi ka parurusahan, hindi ka paluluhutin. Hindi ka papahiran ng sili sa masiselang parte ng katawan mo. Diba? Kasi voluntary yun. So yun, honorarium. Pero pag ikaw ay may pursahan at may oras na, at yung tinatrabaho mo partner, ay nagiging commercial na, hindi na yung pasok sa voluntary work. CEO ng McDonald's KGC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala because pinagalitan ako sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ko namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SME9. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at sinahampas ng libro ni Tina San Pedro. Sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba doon? Sa Seminay po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa Seminay. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibolay may tinatawag ng honorarium ng 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Pasok na yun talaga sa work na under ka na sa labor code. Oo. Kasi kanina may nadinig ako partner, yung lawyer. Sabi niya, hindi daw sila pasok sa labor code. Hindi dapat, kumbaga walang employer-employee relationship because voluntary to. If I may add also. You may add, Attorney Laurente. Thank you, Madam Chair. With regards also, of course, I would like to go back to the issue about the salary. We have a salary as being employed by the JMCFI. However, as full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ, because this is a religious organization, a corporation soul, so we don't have salary, but we call them honorarium, Madam Chair. Our salary... Honorarium po, yes, Attorney, na 200 to 300 pesos a week, depende sa mood ni Pastor. Again, I beg to disagree with that, Madam Chair, as full-time miracle worker, because, Madam Chair, that is not really the amount. Again, it is upon Magkano his po? burden of proof. For example, it depends, Madam Chair, like for example, it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends Every week upon po? the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. Of course, the longer the senior, of course, the senior workers have, of course, it depends. It still depends. We have a performance appraisal, Madam Chair. So again, At yung 2,000 or 3,000 or 5,000 a week ngayon is every week. It depends, again, Madam Chair. So again, we are not we are serving because this is voluntary. This is being a missionary. So this is not actually employment for the record, Madam Chair, as full-time miracle worker. So what we were pertaining when we said a while ago that we had a salary is us being employed in the JMCFI. For the record, Madam Chair. Pero ano pong ibig sabihin nung sinabi kanina ni Elias Rene? It depends on the mood. That Depends is- on the mood of Pastor.
I'm sorry, Madam Chair, that is not true, Madam Chair, based on all of the based on all the testimonies and what is actually happening in the kingdom of Jesus Christ, Madam Chair. So actually, it is upon his burden. It is his burden to prove that that is really the so-called salary or honorarium that he is accepting. The Madam committee Chair. knows that, Attorney Laurel. Attorney Laurente naman, hindi niyo naman ikinaila na nagtatrabaho siya sa SMNI newsroom. So yung burden of proof na shift na sa inyo. Kayo na ang magpo-prove ngayon kung siya ay nababayaran ba sa ginagawa niyang trabaho. Hindi sa simbahan kundi sa SMNI newsroom. I-describe muna natin kung ano ba yung voluntary work. Tandaan natin, ang mga nagtatrabaho dyan, worker ang tawag. Ilang oras nagtatrabaho. Kapag ka ba hindi nagtrabaho yan, ay pastor, ayoko muna magtrabaho. Okay lang ba o pinapagalitan sila? Okay. Diba? Kapag ka meron ng oras, meron ng, kumbaga meron ng mga rules. Oo. Dapat 5 o'clock, gising ka na, ito ang gawin mo, itong gawin mo. At Hindi inoobliga na sila. Inoobliga na sila. Diba? Hindi na yun voluntary. Oo. Dapat yun, may payment na. Oo. Diba? May payment na yun. Dapat meron ng mga may mga parang benefits, including SSS, PhilHealth, Pag-ibig. With that, dahil nakita nila ito sa pag-iimbestiga kanina, partner, pwedeng gumawa ng batas. Di ba? Patungkol sa kapag ka ba ang church, ganito ang trabaho, hanggang saan? No? Hanggang saan yung limit na makukonsider natin na voluntary work. Kasi parang hindi na abuso. Kasi always in the name of God, in the name of God. Pero yung taong gumagamit ng in the name of God, abusado. Diba? Pero pag ganun, a forced labor partner, yan ba yung tawag dyan? Sa paglabag? Yes, partner. Kasi may trafficking na to, di ba? Oo. Parang ganito iniinggan niya ka, dito ka na magtrabaho sa akin kasi may scholarship, ganyan. Yung pala, may patatrabaho sa yung iba. Oo. Ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang ni-recruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero ang sinasabi niya sa amin is kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigay niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may kondisyon pala yung pangakong makapag-aral ka at ang kondisyon ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or tuwing per months. Yes po, Madam Chair. Reklamo kanina, sabi na yun ang pangako mag-aaral, makakapag-aral sila. Yung pala, magtatrabaho sila sa umaga. Oo. SMNI partner, hindi na, ito, isipin nyo, sana maisip nga ni Atty. Laurente, di ba? Pagiging cameraman mo sa SMNI, hindi na yung sama sa church. Hindi na sakop ng church ang SMNI. Di ba? So, kaya wag sabihin sa akin na honorarium lang ang ibabayad sa cameraman na yan. Kasi hindi siya part. Ang church. Diba? Walang extension ng church. Ang church lang. Tapos, ano nangyayari sa SMNI? Hindi siya pangsimbahan lang. Diba? Meron silang ibang trabaho Ibig sabihin, lahat ng worker dun, yun ang balita, partner. Yun ang sinabi, lahat ng worker dun, voluntary dating. Honorarium lang kung kailan lang sila bibigyan ng gusto, kung kailan lang magbibigay daw. Pastor. Pero kanina may sumipod ba na nagtatrabaho sa network ni Pastor? Meron. Cameraman nga, ititrain ka daw muna. Lahat daw nagtatrabaho doon, parang tinitrain lang. Wala talaga silang technical know-how, knowledge, para dito. Ititrain ka lang, tapos salpa ka na. Pero iba daw syempre yung sweldo dati, katulad nila yung host na si Mike Abe. Di ko alam kung attorney nito Pero, yung Mike Abe. Yeah. Pero partner, tanong lang, mayroon ba sa batas yung
yung voluntarism, dahil miyembro ka ng isang non-organization or isang church na hindi mo po pwede, kinoconsider ng batas, okay? Na, oo. Pero hanggang Pero, saan? partner, okay. Oo. May isang kaso ako yan at napanalo ako because I was, at that time, ang nire-represent ko is, Our Lady of Grace Okay. sa Grace Park, Caloocan. So, nagdemanda ngayon yung parang nag-volunteer na nagti-teacher sa mga kids. Itong teacher na to, nagbo-volunteer siya as teacher. Okay. So, honorarium lang yung binabayad sa kanya. So, kung honorarium lang yan, edi pwede ka mag-absent, hindi to persahan. Mm-mm. Hindi to dapat tumasak Obligado. ito. Tapos, Oo. di ba? At saka mayroon pa tayong mga narinig, di umano Aba, may Oo. quota pa. Pag hindi umabot yung quota, Yes. parang Oo, ganon. Paano ba yun? Oo. Di ba? So may mga pagkakataon na pag nagtatrabaho ka sa church, let's say ito partner. Halimbawa, pagka ang church mo, every Sunday, ikaw yung nakaalalay sa, nagpa-play ng organ. Mm-mm. Di ba? Voluntary yun. Okay. Voluntary yun. So pwede kang bigyan ng honorarium, pwede hindi. Oo. Di ba? Depende yun. Di ba? O yung halimbawa, minsan, kasi iba talaga, porket may alam sila sa paggamit ng mixer. para sa recording mo, sa mixer, Oo, di ba? oo. Pagka, halimbawa, ikaw may alam ka, tapos Sunday, nandoon ka, Oo. volunteer yung trabaho mo, o di pwede kang bigyan ng honorarium. So, hindi ka trabahador talaga. Okay. Pwedeng hindi ikaw sa susunod na Sunday, basta kung baga naka-line up ka, o 10 kayo, o sinong pwedeng i-assign, pwedeng ganun. Okay. Hmm. Oo. Yun nga partner, di ba? Ang sa akin lang, okay lang naman sa akin ang mga Senate inquiry basta may patutunguhan. Hindi minsan nagiging pang-personal. Di ba? Karamihan kasi dito, nagiging personal eh. Di ba? Kung ano yung idinulog sa kanya, ano yung idinulog sa kanya, ipapahiring niya agad kahit hindi na siya national issue. Di ba? So, ano Yeah. yun? Ang pag-usapan natin kasi partner, si Robin. Mhm. Unang-una, bakit mo naman sinasali? Di ba? Bakit naman niya sinasali yung sarili niya at kinukwento niya yung sarili niya? Na not once na humingi sa kanya ng pera si Pastor Kibuloy? Ay magkasama sa peace sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Di ba? Tandaan ni Senator Robin Padilla, ibang estado mo sa estado ng mga worker. Di ba? Alam mo na bang ipakita ni Pastor Kibuloy kung talagang sino siya at, Robin, pwede ba mamalimos ka doon? For the church? Hindi niya gagawin yun. Di ba? Best foot forward yan lagi. Kasi artista ka kilala ka. Dahil pag ginanon mo siya, mabubulgar siya. Mhm. Kung totoo yung mga kinukwento ng mga complainant. Di ko sasabing totoo pa, partner Wala naman tayong personal knowledge. But still, wag mong i-compare yung sarili mo doon sa mga nagrereklamo kasi hindi kayo pareho. So what's the point na nandiyan ka at sasabihin mo na ikaw, matagal ka ng kaibigan ni Pastor Kibuloy at not once hindi ka hininga ng pera. In the first place, ba't ka hininga ng pera? Diba? Di mabubulgar siya, machichitnis siya. Nasa showbiz ka pa naman. O di syempre gagalingan niya para lumakas din siya. Di ba? Para bang I'll scratch your back, I'll scratch yours. Parang gano'n I'll scratch yours, scratch mine, para okay tayo. Di ba? Kanya-kanya tayong kamutan. Kamutin ko sa likod mo, kamutin mo likod ko, di okay tayo. Hindi pwedeng
Kaya hindi pwedeng i-compare ni Senator Robin Padilla yung sarili niya at ikukwento niya yung sarili niya at ililift niya pa yung si Pastor Kibuloy, when in fact, hindi yan yung issue. Sinayang niya yung oras niya, nandoon na siya, di man lang siya nagdala, nagtanong siya sa lawyer niya, anong pwedeng itanong dito kasi nadinig naman niya yung ibang salaysay. Oh. Pero pansinin mo mga kayubi, pansinin mo partner, iba ang treatment niya nung may hearing si Nanay Elsa. At itong may hearing na nagrereklamo na inabuso din. Bakit iba? Tapos sasabihin mo na wala kang kinakampihan dahil ang Senado kakampi ng bayan? Wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Hindi, iyon ang nakita ko. Di ba? Masyado kang marubdob ang damdamin nung kay Nanay Elsa. Di ba? Meron ka pang may uupak-upakan ka pa. Nay, tinanong ka ba ni Chairman? Kayo, nung nandun kayo. Hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Dito nadinig mo, porkit ba kilala mo, natulungan ka sa pangangampanya ni Pastor Kibuloy? By Pastor Apollo that you would be number 1. Pastor Apollo said you were predicted that April 5 you will be the number 1 senator. Ano po yung masasabi niyo dun, sir? Yun nga po yung... Opo, kaya di po ako nagpasalamat kanina kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yun po din yung yung naging parang kudyat yung interview niya. Kaya masyadong messianic ang mga sinasabi talaga ni Pastor. Kaya maraming salamat po, Pastor. Sana po pag nagkita po tayo uli, meron po kayo uli na pronouncement na maganda para sa bayan. Thank you. Iba na yung mindset mo. Iba, huwag ganun. Diba? Dapat talaga neutral ka. In the first place, partner, ever since December pa lang, sinabi niya na against siya sa pag-iimbestiga kay Pastor Kibuloy, di ba? So, anong aasahan namin sa'yo pag upo mo dyan? Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness. Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Partner, that's the best time. That's the best time for him na magtanong. Kasi nandun yung mga tao. Nandun yung mga resource persons. Dapat tinanong niya to prove the credibility ng tao Ang dami niyang pwedeng itanong para kung gusto niyang ipagtanggol si Pastor Kibuloy, act like a lawyer for him. Correct. I-debunk mo. Oo. I-debunk mo yung nagte-testify. Ano sinabi niya? Ang una niya sinabi, sarili niya, na mabait si Pastor Kibuloy, hindi nanghingi sa kanya ng pera. Ano ibig niya sabihin? Na hindi totoo na nagpapalimos itong mga taong to? Parang ang layo yata nung level. Hindi kayo magka-level. Para yan nasabihin mo. At, yes, go ahead, partner. Partner, tapos ang gusto niya pang malaman, ang gusto niya pang palabasin is, magtanggal kayo ng mask, ng face mask, magpakilala kayo kung talaga matapang kayo. Ganun yung dating. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa,
at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi. Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Unang-una, diba? May maskara man yan o walang maskara yan, kung matino ang tanong mo, makakahugot ka kung nagsisinungaling yung mga yan. Diba? Hindi, siguro partner ito let's face it, hindi ordinaryo yung taong kinakalaban nila. Hatid din po namin mula sa unang pagdinig, yung katakot-takot na pagbubunyag ng mukha, pangalan, pag-subject sa harassment online, pagbabanta. Yung isa sa mga una naming witness ay kinasing po ang kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo. Diba? Hindi ordinaryo yung kinakalaban nila, marami daw barel, partner, tandaan mo, may aligasyon na si Pastor Kibuloy ang nagde-deliver ng barel kay dating Pangulong Duterte. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at si dating mayor na kasalukuyang vice-presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Diba? So, si Pastor Kibuloy at saka si dating Pangulong Duterte, close. Sanggang dikit. Diba? Now, kung i-correlate mo, partner, hindi maiiwasang matakot ka. Dahil si Pangulong Duterte, marami na siyang sinasabi before na pag-amin pa niya na pumapatay siya. So, I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it. Kung ikaw, kakalabanin mo si Pastor Kibuloy na sanggang dikit ni dating Pangulong Duterte, di ka ba matatakot? Di ba? Protection lang naman yun eh. For the meantime, lalabas yung partner. Pag nasa court yan, halimbawa pag nasa court yan, hindi pwedeng hindi makilala yan ng accused. Because the accused has the right to face, to confront yung witness against him. Kaya this is not the right time. Sana nagpaturo muna, naku, isang oras. Sana nagpaturo muna si Senator Bato sa lawyer niya kung right time. Si Senator Robin sa lawyer niya, kailangan bang pagtanggal ng face mask? Kasi yun lang yung nakita kong gusto niyang sabihin, tanggalin niyo yung face mask niyo. Or magpakilala kayo. For what? Wala kang nahugot. Wala kang nakuhang anumang sagot. Patatanggal mo ng face mask. Samantalang sinabi ni Senator Risa na gumawa yan partner ng affidavit. So sa affidavit, nandun na nga yung identity ng mga tao. Siguro ang ayaw lang ni Senator Risa, malaman ng buong mundo kung ano itsura nito for security purposes. Exactly. Oo. Diba? Ito naman si Robin eh. Ay, nako. Binigyan na ng pagkakataon, di pagalingan eh. Diba? Ang bilis ng oras natin, partner. Tama nga, 1 minuto na lang, partner, baka alas 9 na naman. Oo. Sayang, yung mga sana po pwedeng partner, di ba? Kasi ano ba yung
purpose ng hearing, hindi naman siguro para sirain yung tao na involved. Kung hindi para gumawa ng paraan at mabigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng batas base doon sa complaint. 'Di ba? Base sa mga binabanggit ng mga complainant doon. Dahil hindi lang naman sa isang reliyon nangyayari at naririnig natin ang ganitong klase mga gawain. So dapat sana na po pwede maituwid. At at tuloy, nakakaroon din ng ibang partner. Iniisip ng tao. Porque ito mga, di ba, sinusuportahan. So parang nakakalimutan na kami. Tandaan mo, partner, si Senator Miriam Defensor. Oo. At the time na ini-impeach mga kayubi si President dating Pangulong Estrada. Oo. Partner, pag nag-cross siya doon sa mga against ERAP, partner, pasok ang sagot ang tanong. Oo. Pasok ang tanong ni Senator Miriam. Oo. Talaga nadidebunk niya yung mga witnesses using the law. Yun dapat ang ginawa ni Robin. Kasi kung gusto niya ipagtanggol si Pastor Kibuloy, sana nagdala ka ng ibang witnesses mo. O kaya, dinibunk mo sila lahat. Kinross-examine mo para mapatunayan mong nagsisinungaling sila. Oo. Hindi yung mali sa kanya eh. Ay, nako. Napakabilis ng ating oras. Nako, bukas na lang yung shout out sa ating mga kayubi ha. Sana wag ho kayo magtampo dahil overtime na po kami ng 1 minuto. Alright. Sige. Thank you sa lahat ng ating mga kayubi sa umabot tayo ng mahigit 1,000 ang ating live viewers ng ating programa ngayong gabi. So maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Lahat ng nanonood sa atin, kahit nagtatalo-talo kayo ng opinion, lahat kayo kayubi. Correct. Diba? Mas maganda nagtatalo-talo tayo because ibig sabihin, nag-iisip tayo. Tama. Diba? Hindi tayo panatiko. Hindi tayo panatiko ng sino man. So yun lang. Kahit kayo nagkakaroon ng iba-ibang opinion dyan, basta lahat kayo, certified kayubi. Alright. Yan. So hanggang bukas mga kasama, samahan niyo po uli kami dito sa ating palatuntunan. Siyempre kasama ang ating nag-iisang abogada partner. Yes, hanggang bukas magkita at magkadinigan tayo. Ako po si Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kayubi. Ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Dito pa rin sa ating palatuntunan